So sa video na ito, magbigay lang tayo ng maikling or konting tip para sa mga Honda Click users version 1, 2, and 3. At ang Click mo ay bago, brand new, first owner ka. At alam mo na hindi pa ito na buksan dito sa part ng swing arm niya. Ang advice ko sa iyo kaibigan ay try mo siyang buksan sa pamagitan ng tatlong tools lang. Meron tayong 14 para pambaklas sa 4 na tornilyo. Ito yan. Meron tayong 10 mm para dito sa ating tambutso. May dalawang tornilyo kasi yan na nakakabit doon sa ating dulo or sa pinakaunang part ng ating tambutso. At tandaan niyo may gasket po yan. Huwag nyo na lang walain. At reusable naman yan. Hanggat walang sisingaw, hindi sumisingaw gamit ang gasket na yan, ay hindi nyo papalitan. Ito yung tornilyo na nakuha natin galing doon. Then T-wrench ang kailangan natin na close, 10 mm ang sukat. At yung isa, yung pangtanggal natin ng nut dito mismo sa ating axle, which is ito yon, 24 mm ang sukat po nyan. Ayan, yan yung tatlong basic tools na kakailanganin ninyo para mabaklas at matanggal ninyo itong mismong swing arm ng ating Honda Click. Nakaganito kasi yan mga kaibigan. Papakita ko lang sa inyo. Ayan, ganito ang magiging itsura niyan. So ang dahilan kung bakit kailangan nating baklasin yan habang hindi pa stack up, upang maiwasan natin ang pag stack up. Kasi ang mangyayari niyan, ito kasi ang nangyari sa akin dahil naranasan ko mismo sa ating unit. Kung papansinin ninyo, 1, 2, 3, may mga tama yan dahil dinala ko na yan mismo sa machine shop para lang mahugot yan. Ginamitan nila ng special tool para matanggal lang ito mismong swing arm dahil nag-stack up yan. So sa ngayon hindi na stack up yan. Binaklas ko lang, chinek ko lang ulit dahil nilagyan ko na yan ng grasa bago natin ikinabit ng lubusan upang maiwasan ang pag-stack up. So kayo, kung bago nga ang inyong Honda Click, huwag nyo nang paabutin na kayo ay maflatan, kakalbo ang gulong para palitan ito. Kaya hirap na hirap tanggalin itong swing arm nya. Pero at the end, natanggal din naman gamit ang special tool na doon sa mismong machine shop. At nagkaroon pa nga ng dito tama dito. Pero hindi naman yan na disalign. Nagkaroon lang dahil pinukpok kasi nila. So ganun, para maiwasan yon, at least isang beses baklasin mo, then lagyan mo na lang ng lubricant dito para maiwasan ang pag-stuck. Ito kasi mismo ang dumikit dyan sa axle noon dahil nga pinamahayan ng kalawang sa tagal na hindi na baklas. Umabot pa ng 2 years bago siya mabaklas. So para maiwasan nga, tulad ng sinabi ko, ay baklasin ninyo at yan na rin yung time na ma-check mo yung preno, malilinisan mo yung hub mismo. At yun, with yung tatlong tools na magamit natin, napakadali lang naman yan. Di mo kailangan ng technicalities dyan kasi tatanggalin mo lang yung 4 na tornilyo. Yung 2 nakakabit sa tambutso, ito yun. Then yung 2 doon naman yan, 1 at 2. Then sa mismong block na kung saan nakakabit yung ating elbow ng mismong tambutso natin. So kailangan mo lang gawin yan para hindi magkaroon ng pag-stuck ng mismong itong part na ito ng ating swing arm ng Honda Click. Yan, dumidikit kasi yan sa axle, nagkakaroon ng pag-stuck yan dyan kasi itong part na ito hindi ito umiikot ito kasi stagnant lang yan na talagang naka yakap dito, at yan yung actually nag-i-stuck. Napakadali lang naman ito mga kaibigan, hindi ka maliligaw. So tulad nga na sinabi ko, kaya nagkaka-stack up yan dahil ito mismo
hindi siya hindi siya nananatili. Sumasabay kasi yan sa ikot ng gulong. So walang paggalaw na nangyayari dito mismo, maging dito. Kaya magi-stack up talaga yan kung walang lubricant sa gitna. So sa ngayon, hindi na dahil may lubricant na yan eh. Kung gaano kadali ang pagbalik, gayon din naman ang pagtanggal niyan. So ipapasok lang natin ito. Ayan. Saka natin ibalik itong mga tornilyong dalawa para sa ating swing arm. Saka natin sunod tong nut para dito sa ating axle. Gagamit tayo ng 24 na socket. Sa paghigpit ko niyan mga kaibigan, yung preno lang, gamitin ko lang yung preno. Gagamit ako ng screw pamigil sa gulong para hindi sumabay. Tapos tamang higpit lang. Okay, goods na yan mga kaibigan. Okay. Okay, sisilipin lang natin at ipapasok yung dalawang butas doon sa dalawang tornilyo. Kabit lang natin yung isang tornilyo dito sa swing arm para lang may hahawak. Ayan, para hindi natin bit-bit yung mismong bigat. Mabigat din naman kasi yan. So dalawang nut. Saka natin ikabit ng lubusan yung dalawang tornilyo, isa sa taas, yung isa sa baba, na siyang maghahawak dyan sa ating muffler. Kapag paano baklasin, pwede nyong baliktarin lang yung process na ginawa natin mga kaibigan nung pagkabit natin. So ganun lang siya kadali para maiwasan ang stack up nitong ating swing arm dito sa ating likurang bahagi ng ating Honda Click version 1, 2, and 3. Thank you for watching mga kaibigan.